Good morning po sa inyong lahat. It's always a blessing to gather together as one family in Christ. So before we begin, let us take a moment to remember why we are here this morning. We haven't come here just to sing songs. We've also come here to give thanks to God for who He is and for all He has done. It says in Colossians chapter 3 verse 15, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and be thankful." What a simple but powerful reminder that no matter what kind of week we've had, God has been faithful. He has carried us through every season, given us His peace, and never stopped loving us. Our gratitude isn't based only on the blessings we have received, but on the God who has remained faithful through it all. So as we begin, let us come before Him with thankful hearts and give Him the praise that He deserves. So I'd like to request everyone to open up their hearts as we sing praises to our Heavenly Father. Palakpakan po natin ang ating kamay. Pagpuri natin sa Panginoon. Kung ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo ting alagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasayang sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasayang sa piling mo. One more time, church! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasayang sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin
nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Let's sing that again. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. As we thank God for His faithfulness, we're reminded that His greatest gift isn't just what He has given us, it is who He has made us through Christ. Our identity isn't just determined by our past, our failures, or what others think of us. Our identity is found in the one who calls us His own. So let's continue to open up our hearts and let the Lord fill us with His presence. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. The Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. The Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. 'Cause I am who you say I am. The Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God.
Let's all continue to worship our God. Please be seated. Let's worship Him in prayer. Romans 12:1 and 2 says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Heavenly Father, we come before you. We ask, O God, that you make us worthy, O God. We know that we were sinners, and yet you loved us. You have given your life for us, Lord Jesus, to pay for the penalty of our sins. And now we have become your children. And Lord, today, as we worship you, we don't just worship with songs. We don't just worship by being here. We worship by offering our lives to you as living sacrifice, O God. Lord, we know that as living sacrifice, we must be holy. We must be pleasing before you. And we thank you, Lord, because of the righteousness of the Lord Jesus Christ that was imputed upon us, that was placed on us. Lord, thank you so much that we have the righteousness of God. I am the righteousness of God. And because of your righteousness that is in us, when you look at us, you are pleased. You are so happy. Just like when you see the Lord Jesus Christ, you said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And when you look at us, you are saying, this is my beloved Son, this is my beloved daughter, of whom I am well pleased. Lord, thank you so much. Lord, as we offer our lives to you, Lord, accept it, O God. Use us, Lord, for your purposes, for your glory. Lord, enable us to do the things that you want us to do. We know that we are saved to serve. We are saved for your purposes. And so enable us, Lord, to be your masterpiece that can bring glory and honor to your name. Father God, we commit to you our speaker for today, Pastor Ken Suson, as he will be preaching about our shape, our spiritual gifts, our heart, our abilities and personalities and experiences that we can use to serve you, O Lord, so that we can be placed in the right ministry where we can really bear fruit, and we can do it passionately, and we can enjoy our ministry, O Lord. So I pray that you will enable us to learn all these things and enable us to understand and to know where you want us to be used, where you want us to serve. So bless us today, O God. We honor you, we praise you, we glorify you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay, good morning, everyone. Welcome to Solace of Christ. And here we are, family. And so today, gusto po nating i-welcome ang bawat isa na narito ngayon. And would like to ask, meron po bang first time na nakasama natin ngayon? May first time ba? Ha? First time ka ba? First time ba? Hindi
Hindi na first time. Okay? So ngayon, tatayo tayong lahat, At i-welcome natin ang bawat isa ng buong puso. At tayo'y kukumustahin natin ang bawat isa upang malaman natin ang kalagayan ng bawat isa. Okay? Alright, so tumayo tayong lahat, awitin natin itong awit na ito. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Thank you so much. You may be seated. God bless you. Good morning po. Dako po tayo sa pagbibigay. Ang sabi po ng Panginoon, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now on this, says the Lord of hosts. Dalhin niyo ang buong isang kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Ito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kasisidlan. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. Ito po ay pangako ng Diyos. Katumbas po sa pangako niya ito na may biyaya sa ating pagsunod. Tayo po ay magbigay ng ating alay at handog sa Panginoon, at maaari po ninyong ihulog ang inyong mga handog at offering sa box na nakatakda po dito sa kaliwa, o kaya mag-transfer online sa ating bank accounts or sa GCash. Yun po ang mga detalye ay nakalagay po dito sa screen. At ito ang utos ng ating Panginoong Diyos na dakila mula noon hanggang ngayon. At ito po ay napatunayan na ng maraming beses. Kaya manalangin po tayo sa ating ikaput handog para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng iyong mga biyaya na ipinagkaloob sa amin ng mga ikapo at handog na ito bilang tanda ng aming pasasalamat sa pagkilala na ikaw ang pinagmula ng lahat. Basbasan mo ang mga ito upang magamit sa iyong gawain. Pagpalain mo rin ang mga nagbibigay at patuloy mo silang pagkalooban ng kasaganaan. Aming Diyos na nagkaloob sa amin ng pangitain sa iyong mga layunin at kalooban,
Tulungan mo kaming magamit ang mga kaloob na itong salapi sa pagsusulong ng mga gawain ng Solis of Christ Church at makagdudulot ng pag-asa sa iyong bayan. May kagalakan naming itinatalaga ang lahat ng ito, ang bunga ng aming pagpapagal na iyong pinagpala. Ipadama mo nawa sa amin ang iyong banal na espiritu upang lumakas kami sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, praise God. Good morning, Solis of Christ Church. Good morning. Yan. Thank you po once again for the trust and for allowing me to share to you God's Word po ngayong umagang ito. At salamat sa ating pastor, sa kanyang patuloy po na pagtiwala and pag-assign. And of course po to the Almighty God na siyang nagbiyaya po sa atin ng karunungan upang pag-aralan po ang kanyang salita. Okay? Sige po. Sa ating pong pag-start, last week po sa balita, yan, isa po sa naging, lipat agad dito. Ayan, isa po sa naging famous na ipinakita po sa TV ay ang impeachment trial po ng ating VP. Tama po ba? Sa Philippines. Hindi po yung trial, yung pag-uusapan po natin, huwag po kayong mag-alala. But I want you to think about yung dalawang teams po na nandoon. So, ano po yung dalawang teams? Yung prosecution team, tsaka yung defense team. Tapos nung pinapanood ko po sila, parang, sabi, ba't ang dami nila sa likod? Isa lang naman yung nagsasalita sa harapan. Tapos, anong ginagawa nung mga nasa likod? Tapos, pag pinanood mo na, okay. So, akala ko po kasi parang display lang ba silang lahat doon, nakaupo? Tapos po, nung sinearch ko lang ng kaunti, so I found out that sa isang prosecution team, ito po yung general. The prosecution team is composed of a lead prosecutor, may mga kasama po siyang assistants, legal assistants, investigators, and expert witness. So from studying the case up until organizing yung mga documents and sa pagkuha po ng witness, ay covered nila ng team na yan. Sa defense naman, meron din namang mga roles. Lead defense attorney, meron din siyang mga kasama. Meron din nag-iimbestiga doon sa mga ebidensya na iprepresent or ipapakita. Paralegals, legal assistants, and subject matter experts. Silang lahat po ay may kanya-kanyang responsibilities. Tama po ba? Each member contributes to the team's objective. Ano naman po yung prosecution, ang objective niya mag-defense. Hindi po yon. Ang prosecution, ang objective nila is really to find evidence, yung burden of proof sa kanila against dun sa kanilang nirereklamo. The defense naman, ang kanilang objective ay ipagtanggol yung nirereklamo. Tama po? It cannot be the other way around. Otherwise, mamimiss nila yung purpose kung bakit sila nagkaroon ng team in the first place. Their effectiveness sa court depends not only on the individual competence,
Hindi lang po nakadepende sa skills ng bawat isa, but also on how they work together as a team. The same principle po is also true when it comes to God's kingdom. God never intended His work to be carried out by one person alone. So ito po ay hindi trabaho po ni Pastor F na palaguin po ang SCC sa kanya pong sarili. Mamamatay na lang po si Pastor F, baka po bago pa po yun mangyari. And so, yan po ang design ng ating Panginoon sa church. With each member, sino po yung member? Pakitignan po yun yung katabi. When each member contributing according to the role God has planned for them. Tignan niyo po ulit yung katabi ninyo. Akalain po ninyo na meron silang parte na inisip ang Diyos na sila lang yung mga kagawa. Ay, tignan mo yung katabi mo, ikaw meron ka talaga ba? Di ba? Yung magkakatropa yan. Yes, meron po, meron. God designed His people to live in fellowship with Him and with one another. Hindi lang po Hudyo, kundi po tayo rin mga hintil. All nation, every nation will bow and confess that Jesus Christ is Lord. That's every nation po, madami. Hindi po isang bansa at lalong po hindi isang individual. Okay? He also entrusted the church with the mission. Ano po yon? Yung famous, the Great Commission. Therefore, to go and make church members? Ay, hindi po, no? So, make disciples of every nation. So, yun po yung mission of the church natin. Hanggang ngayon po, it still operates. Even si Jesus po, nung siya ay nagmi-ministry here on earth, hindi niya po ginawa yan ng solo. Diyos na po yun, ha? Hindi na po ginawa ng solo. Meron po siyang mga kasamang disciples, and even after po ng kanyang mission, na bayaran ng ating kasalanan at sundin yung Ama, pagkatapos po nun, ipinagpatuloy ng disciples yung yung mission na binigay ni Lord for them. And many people became followers of Christ. Ayan. Kasi po, yun po yung principle of a team. Because, yan. One of the clearest mark of a healthy church is believers serving together in God's mission. Ayan. So pakitignan po ulit ang inyong mga katabi. Kasama niyo po sila sa mission na ibinigay ni Lord sa SCC. Amen? And it is now up to us kung paano po natin iyon may execute. So, meron po akong tanong as we go along po yung series natin. Nag-start tayo last week na we are saved to serve. Iniligtas po tayo ng Panginoon para po maglingkod sa Kanya. Natanong niyo na po kung ano kaya meron pagkatapos kong malaman na ligtas na ako at pupunta na ako ng langit. Alam ko naman na dapat magpakabait na ako. Yung mga bad habits ko, kailangan kong baguhin. Yung addiction ko, babawasan ko, dapat mawala. Tapos, alam ko naman, I need to be a good student, a good father, wife, mother, father sa mga anak. Anong meron? Anong pinagkaiba kaya nun sa aking buhay? And the next is, inisip niyo na po ba rin na kapag nagbabasa po kayo ng Bible, lalo na po sa Book of Acts, tapos nakikita niyo yung mga ginagawa ng disciple, can you name a few ng ginagawa nila? Yung mga tagasunod talaga ni Jesus Christ, anong ginagawa nila? Nag-share ng word ni Lord, nagpe-pray, kinakamusta yung bawat isa, ano pa? Nagmi-miracle.
nagpe-pray, and then the Lord used them mightily in ways na hindi nila aakalain. And natanong niyo na po ba, saan kaya ako sa parte na yun? Sa panahon ngayon? Ano kaya yung magiging parte ko na nalaman ko na ako ay ligtas na at sa langit pupunta? Ayan. Review lang po. Sino po dito, pag kinuha ni Lord today, 100% sa langit siya pupunta? Taas ang kamay. Confidence. May pananampalataya po ba kayo? SEC. Ayan. Because that is what we need po actually in order na magiging effective po yung ating service sa ating Panginoon. Okay? Today, we will look at the church in Rome. Kung paano po nila yan hinandle. Dahil later po, may kita natin kung ano ba yung naging challenge ng church nila noon. That's why Paul wrote this special letter. Hindi lang siya epistle like Ephesians, Galatians, but this is a special letter na ginawa niya para sa kanila. And so, may I request everyone po to please stand in honor po sa word ni Lord. Babasahin po natin yung Tagalog. Later, while explaining the whole outline, in English na po siya. Okay? So, ready? Begin. Sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili, hinahigit na nararapat. Sa halip, suriin ninyo mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Kung papaano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, gayon din tayo mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, isang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob ng Diyos niya ay maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Last verse, kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Dakilang Diyos sa makapangyarihan po sa lahat, samahan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito, na patuloy po namin na ang kinikilala, Panginoon, ng lahat ng aming kaloob, lahat ng ministry po na meron kami in Solace of Christ Church ay biyaya ninyo lamang, Panginoon. At patuloy po namin na hinahanap ang inyong pangitain po para po sa iglesyang ito. At patuloy po na amin din hinahanap ang lugar namin, Panginoon. Kung ano ang aming tiyak na gampanin, ang roles namin na kailangan gawin so that your mission, Panginoon, will go through in sharing God's Word here in Quezon City, Panginoon, and Lord willing, sa iba't ibang syudad ng bansang Pilipinas. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, please, take your seats. Okay mo. Ang Book of Rome ay sinulat po ni Apostle Paul, although hindi po siya yung nag-found ng church. Sabi po ng scholars, nabuo ang church in Rome pagkatapos po nung the day of Pentecost. So yung Acts chapter 2, yung mga alagad na nakapagsalita ng iba't ibang wika. At pagkatapos po noon, sabi po ng scholars, may mga Roman Jew na bumalik sa Rome after nila marinig yun, and they established churches. Synagogues po, rather. Parang house church. Yun po yung ginawa nila.
And over time po, ang Rome po kasi, this is a central place po or the seat of power sa panahon nila. So ito po yung capital ng iba't ibang kingdom sa Rome. So most likely po, hindi lang Hudyo, kundi mga Gentiles po ang mga magiging kasama nila. Imagine po ninyo yon, dalawang race, dalawang set ng tradition, culture, background, personality, magsasama sa church sa isang lugar. Iba sila ng gagawin, lalo na po hintil. Ang hintil po, marami yan. Hindi lang isang nation kagaya ng mga Hudyo, pero ang hintil, marami. So, isa na po tayo doon actually. Kaya naman, isa po sa mga rason ni Paul para isulat yung Book of Romans ay paalalahanan sila na sila ay sila ay iisa kay Kristo. Kasi po, scholars din po nagsabi na nag-aaway na po yung dalawa. Or dahil nga magkakaiba sila ng kultura at pagkakaintindi sa Bible at pag-a-apply nito dahil sila ay Hudyo at Hintil, nagkakaroon na po talaga ng matinding pag-aaway sa loob ng church. Kaya po, isa po yun sa mga reason kung bakit sinulat ni Paul yun at parte po yun ng ating binasa ngayon. So, again, similarly po today, we also face the same challenges. Iba't iba po ang kultura ng bawat tao. Tao po yun ha. Iba't iba ang kanilang experience sa buhay. Iba't iba ang kanilang personality. Iba't iba ang kanilang pananaw pagdating sa mundo. Iba't iba rin ang kanilang pananaw pagdating sa Biblia. Yan. At kapag magsama-sama na po tayo as a team, hindi po maaalis din talaga na magkakaroon po ng friction at ng hindi pagkakaintindihan, tsaka minsan din gulo yan sa church. At parte po yun ng proseso. And so, how do we faithfully serve God together when we have different personalities, different backgrounds or walks of life, and different abilities and different experiences? So si Pastor Rick Warren po summarize yung uniqueness ng isang tao po using the word shape. Diyan po sa inyong mga notes, niligay ko na po diyan yung definitions ng bawat isa. And so, para po pahapyawan lang natin silang lahat so that we can properly explain them as we go along. Okay po. Using the words shape. So, ang mananampalataya po ay may iba't ibang, ano po yung S? Spiritual gifts. Next po, heart or passion. A, abilities. P, personality. And E, for experience. So, when we say spiritual gifts, ito po ay bigay ng Diyos nung nag-decide or nung kayo po ay nanalangin na isinuko ninyo ang inyong buhay sa Panginoon. Malaki po ang pinagkaiba nito sa abilities na kung saan yun po yung ating kakayanan o natutunan as we go along sa buhay. So ang spiritual gifts po, marami po siya actually. And meron po akong QR code dyan na nilagay para po malaman ninyo kung ano po yung at least yung top 3 spiritual gifts po that you think na iyon po yung ibinigay ng Panginoon. So, part po yun mamaya, please take the time to answer and to prayerfully answer po yung mga questions na yon. So later po, we'll go to application. Heart naman, passion, may iba't iba po tayong hilig. Yan. May mahilig po sa sports, may mahilig po sa politics, may mahilig po sa religion, may mahilig po sa mga slice of life na mga bagay.
So, make-up, pagkain, yan, what goes around sa under the sun. So yun po, yung passion po natin, o yun po yung tinatawag natin na meron tayong burden para doon sa bagay na yun. Okay. Next po, abilities. Yan po yung mga natutunan natin sa buhay po natin. So, it can be writing, singing, speaking, administrating, organizing, yun po. All throughout life, yun po yung na-acquire natin na mga skills. Personality, ayan, pag-uugali po at pagkatao. Ayan. Kung paano po tayo sumagot o mag-respond to the world around us and how we relate po with others. No. Later po, I'll give a few examples po hopefully pag meron po tayong time. Experiences, ito naman po, siyempre, lahat po tayo ay may kanya-kanyang kaganapan sa buhay na kung saan, kaya ikaw yan ngayon dahil sa mga naranasan mo noon. Both good and painful. Kasama po yan sa paghubog sa atin ng Panginoon para pag tayo nagsama-sama bilang magkakapatid sa Panginoon at maglingkod sa Kanya, mararanasan po natin ng lubusan pa yung pagbabago ng buhay na Kanyang ipinapangako po sa atin. Okay? Every believer has a unique design, and perhaps may mga sa inyo po may nag-wonder, ano kaya yung posible ko naman makontribute? Ano yung maiaambag ko sa church, sa karyaan ng Panginoon? The good news is, God has uniquely designed each of you po for a specific purpose na kayo lang po yung makaka-fulfill. Ibig ko pong sabihin, may mga tao po na si Lord ay sadyang ipapadala lang sa inyo. Mga kakilala po ninyo, maaring hindi ko po kakilala, pero kayo, nakakausap niyo sila on a daily basis. Isa lang po yan sa maraming halimbawa na yung uniqueness ng ating circumstance at ng buhay, God can use, and it is of no accident na ikaw ay narito sa Solace of Christ Church. He intends to use your unique shape to strengthen His church and advance His mission. So remember, your God-given shape strengthens God's family. Can we all read po together? Your God-given shape strengthens God's family. So tignan po natin kung paano sinulat ni Paul on how we can serve the Lord using our shape. So first is, be humble. In verse 3 po, nakalagay po dyan, think of yourself with sober judgment. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, think of yourself with humility. Humility. Bakit po, bago pa tayo mag-ministry, bago pa tayo mag-form as a team, bakit sinabi ni Paul na be humble? Unang-una pa lang. Because humility is the foundation of faithful service to God. Paul does not tell po the believers na think of yourself yung less, yung kawawa, self-pity, o kaya self-defeat. Ay, hindi ko kaya yan. Kasi po maraming tao na confused between humility and even low self-esteem or insecurity. Hindi po yun yung tinutukoy ni Paul na pagpapakumbabang loob. Ang ibig sabihin po ni Paul dito ay, ayan, the honest and accurate assessment of oneself when measured against the absolute standard of God's holiness and our own sinfulness. So, himay-himay lang po natin onte. Ano pong humility? Number 1, honest. For sure po, wala tayo may tatago sa Diyos.
Pwede po sa ka-churchmate or sa even your parents, even your siblings, but we can never hide from the Lord. But sadly, maraming tao po, even sa Panginoon, hindi honest. Yun po yung pride. That's why the first noun na ginamit, adjective na ginamit niya po is honest. Maging honest po kayo sa Panginoon. Ano ang inyong kinaharap ngayon? Struggles? Ano ang inyong nahihirapan ka na sumunod sa Panginoon? Ano yung mga hindi mo pa maisuko sa Panginoon? Those are the things that you have to be honest with sa harap ng Panginoon. Number 2, accurate. Ibig po sabihin, huwag niyo naman pong angkinin yung issue ng iba. Yan. Sarili po ang tinutukoy dito. Halimbawa po yung Pharisee, nanalangin po sa Bible. Lord, thank you kasi hindi ako katulad niya. Hindi ako, nagtatights po ko palagi. Lagi akong umattend sa church. Hindi kagaya niya, Panginoon. Tapos, ang panalangin nung isa, sabi niya, kahabagan po ninyo ako, Panginoon. Ako ay isang makasalanan. Sa tingin po ninyo, sino sa kanilang dalawa yung may honest and accurate assessment of themselves? Yung Pharisee po o yung nanalangin na ganon? Yan. Yung number 2. Yes, that's what this means. Ang ating pong standard, hindi, actually po, wag din natin dito pa lang, wag po na nating i-compare yung ating mga sarili sa iba. Okay. Sa ibang church, even sa mga ibang pastors, even sa mga ibang ka-churchmate natin sa ibang church. Yan. Total, kapatiran din naman po natin sa Panginoon yan, correct? Pero po, pride slowly creeps in and pwede pa po nating ma-compare ang ating mga sarili sa kanila. Yun po ang delikado. Sabi nga po ni Nick Thompson, the problem with pride is not hindi natin nakikita yung sarili natin. Ang problema po sa pride ay mali yung pagtingin natin sa ating mga sarili. Kaya ganun agad sinabi ni Apostle Paul, sa pamagitan ng biyaya na binigay ng Diyos sa akin, huwag din yung tignan ang inyong mga sarili na mataas, higit sa nararapat. Kasi yun po ang pride. Pride, biblical humility is neither self-exaltation nor self-depreciation. It is an honest assessment before God. Sa Book of Proverbs po, punong-puno ng mga wise sayings about humility. Wisdom instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor. Sa Proverbs mo, mapapansin ninyo na ang humility and fear of the Lord may palagi pong magkatabi or palagi magka-relate together. The end, it is po, they go together. Why? The more we see God's goodness po in our lives, the more we see God's greatness, holiness, and faithfulness, the more clearly we recognize our dependence sa Kanya. The more na nakikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos, nalalaman po natin kung gaano po siya kadakila, lalo po tayo magdidepende sa Kanya. At humility grows by thinking more rightly about God and ourselves. Si Paul po, naintindihan niya ito. He was an apostle, missionary, and a gifted leader. Pero, doon po sa sulat niya, nakalagay doon, for by the grace given to me. Bago niya sinabi yung command na I say to you, sinabi niya muna, dahil sa biyayang binigay din sa akin, sinasabi po ni Paul, ako din, nabiyayaan lang din ako ng Panginoon dito. Sa posisyon kong ito, sa aking circumstance, in my abilities as a leader, biniyayaan lang din ako ng Panginoon para kayo ay pagsabihan. Yun po yung unang sinasabi ni Paul sa Romans 12 verse 3.
that both salvation, ang ating kaligtasan, pati ang mga ministry po natin ay bigay mismo ng ating Panginoon. Every opportunity to serve, every spiritual gift, every ability is a gift of God's grace. Biyaya po yan ng ating Panginoon. Ayan. So para pong isipin po ninyo na parang pupunta kayo sa doktor. Siyempre po, bago kayo bigyan ng gamot o treatment, therapy, kailangan po ng proper assessment kung ano ba po talaga yung what's wrong. If the diagnosis is wrong, then the treatment na ibibigay sa inyo ay mali. At sa masama pa, pwedeng lumala pa yung sakit mo dahil mali yung gamot na iniinom mo. Same goes po with our spiritual lives. Before we can serve God effectively, we must have an accurate spiritual assessment of ourselves. Kaya po, baka po nababagot, isa po sa pwedeng dahilan kung ba't nababagot ka sa paglilingkod sa Panginoon, parang wala nangyayari sa paglilingkod sa Panginoon, ay hindi mo pa naaabot yung tamang assessment sa iyong sarili. Be honest before God. Be accurate kung ano, nasang ka na sa iyong spiritual life sa Panginoon. Pride blinds us to our need for God, while humility allows us to depend on His grace. Ang ating pong spiritual illness, pinakamalala is pride. Pride, nagpapakita po ang pride kapag hindi na po natin kinakailangan ang Diyos sa pamamagitan po ng anong paraan. Pag hindi na po tayo nanalangin ng sadya, kapag iniiwan na po natin siya sa mga plano natin sa buhay, kapag tayo po gusto natin makilala, or kaya naman, tayo po ay dumidepende na sa mga abilidad natin kaysa sa biyaya ng Panginoon. Only when we recognize our constant need for God, we can faithfully serve Him effectively. So, para po may apply natin sa spiritual gift, so kada po point, meron pong application per letter. So sa spiritual gifts, papyawan lang po natin, spiritual gifts, humbly recognize na ang iyong spiritual gift galing po kanino? Sa Panginoon. At hindi sasayangin, at the same time, wag na po natin ding angkinin yung ibang gift, yung spiritual gifts ng iba. Ay, buti pa siya. Bakit ang galing niya mag-encourage? Samantalang ako, magaling lang ako mag-organize. Yun yung binigay sa iyo ng Panginoon. Yun po yung iwasan po natin. Pag hindi po natin yung naiwasan, pride will creep in sa ating ministry. Heart, passion, care deeply about the needs God places in your heart. Dito po actually, sa lahat ng letters, dito po ako na-curious. Dahil, ito po, ang sasagutin ng tanong na ito ay, what are you willing to die for? Yan. Yan po yung passion. Yan, dyan po yan. Pag inisip niya, o nga no, saan kaya ako willing mamatay? For today, halimbawa, naging krimen ang pagiging Kristiyano. I-profess nyo pa po ba kaya na kayo ay Christian? So, God care deeply about the needs God placed in your heart. Saang sekta po yan? Huwag po kayong mag-alala. Kahit anong sekta yan. Nasa business ka man ng construction, legal, education, health, food, lahat po yan ay kinakailangan ng mga Kristiyano. Kung diyan ka nilagay ng Panginoon, malamang may layunin po siya kung ba't kanyan diyan nilagay. Okay? And be not frustrated po pag hindi nyo nakikita yung pagbabago sa tao. Ang role po natin ay mag-participate. Hindi po tayo yung savior.
Di ba, pag na-realize natin to, isang tendency rin natin, ay ako na yung magbabago ng lipunan ng bansang Pilipinas. Yay! Ay, hindi po yun. Ganon. So, ang role po natin, mag-participate sa kung ano ang pagkilos ng Diyos. Hindi po natin papangunahan ng Diyos. Yan. Abilities. Also, lahat ng mga nakuha mong skills in your lifetime, sa education, sa pag-aaral, o kaya sa iyong buhay, lahat yan din ay bigay ng Panginoon. Also, pati yung mga limits. Hindi natin lahat kakayanin. So, pati limits, bigay din ng Panginoon yan. Personality. Unique po kayo sa mata ng Panginoon. Pakisabi nga sa inyong katabi, ikaw ay unique. Yan, ikaw ay unique. Walang ibang bukod tangi, walang ibang kagaya mo. Yan. Ganun ang unique. Tama po ba? Walang ibang kagaya mo. Ayan. Ibig sabihin, yung strengths ng iyong personality, pati rin yung mga kinaiinisan sa'yo. Wala rin kagaya mo. Pag nainis ako sa'yo, wala rin kagaya katulad mo. Yan. Yan po personality. Okay? Experience. View that your life experience is God's means of shaping you for ministry. Not for reasons para po maging superior tayo. O maging angat po yung tingin natin sa sarili kaysa sa iba. Pareho po ginagamit ng Panginoon. Both are joyful moments in life, pati rin po ang mga painful experience natin. Okay? So that's humility. Next, after sinabi ni Paul na in serving God, we need to be humble. The next step is, ang sinasabi naman ni Paul, do not do it on your own. Huwag mong gawin ng solo ang Christian life. Hindi po natin kakayanin. Okay? The Christian life was never to be lived alone. And God's mission was never intended to be accomplished by one person. That is why, kailangan po natin na magtulungan sa pagkilos po ng church sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. That's why number 2, he says to be united. In serving God with our shape, we need to be united. Ang ganda po ng illustration ni Paul kasi ang ginamit niya dyan ay the human body. At ang ganda rin po ng wika talaga natin, Tagalog. Dahil sa unity, ang isang word sa Tagalog ay pagkakadalawa, 3, 5. Isang katawan po. Kaya yun yung sinabi ni Paul. Isang katawan, maraming organs, maraming function, hindi nag-overlap yung function talagang malinaw, yung mata pang talagang sight, walang hands na sight. Ang kamay, pang grasp, pang feel. Diba? So ganun din po sa gawain ng Panginoon. God is intentional in placing you kung saan po niya kayo ilalagay sa mission na ibinigay ng Panginoon sa inyo. Just as one body with many members, and these members do not have the same function. We too, in Christ, marami po tayo, pero meron po tayong kanya-kanyang mission na si Lord, and at the same time, we belong to one another. When believers compete instead of cooperate, when believers, pag tayo po yung nagko-compare instead of complement yung mga skills, when we isolate, sige, kanya-kanya na lang tayo, rather than working together, ang church po ay magiging mahina. Doon po na nag-aalala si Paul. Baka maging mahina ang church sa Rome, sa influence, dahil sa gulo sa loob.
Kaya po'y pinanalahalan niya that we are together in Christ. We are together in Christ. But when every member serves in unity, the church grows stronger and reflects Christ more clearly. Ayan. So, ang differences po natin is made to complement one another po in serving the Lord. It was never meant po to be hindrance nor competition sa bawat isa po sa atin. Doon po, at kapag na-realize po natin talaga yon, malaking tinik po yung mabubunot sa atin. Na, ay, ganito pala maglingkod sa Panginoon. Ba't nga ba noon kinocompare ko yung sarili ko sa Kanya? Hindi naman pala yun yung basihan ni Lord sa akin. So sana po yun po yung ma-realize po natin. And each member belongs to all the others. Since nasa isang katawan po tayo, ito po yung interesting din sa sinabi niya, lahat po tayo, we belong to one another. Pag narinig niyo po yung we belong to one another, saan po siya kalimitan ginagamit? We belong to each other. Saan siya kalimitan ginagamit? Come on. Narinig ko na eh. Mag-asawa. Intimate. Yun po yung level ng dinidescribe ni Paul when it comes to church. The members. Intimate ang samahan. Ibig sabihin, struggles, celebrations, ano pa? Personalities, shared experience. Parang mag-asawa. We belong together. Yun po yung unity na dinidescribe ni Paul, and sana ma-aspire po natin as a church. Our lives, our ministries, victories, defeats, and struggles, lahat po yan interconnected po sa isa't isa. It's never isolated. At kapag isolated po ang ating relationship with one another, mahirap pong umusad ang church. Dahil po, wala pang na-build na relationship. Kaya, yun po yung sinasabi ni Paul. So, when individuals work together, mabubuo po ang church. Alam niyo po ba na isa po yan sa panalangin ni Jesus Christ bago siya ipako sa krus. In John 17, verses 20 to 23. So, makibasa na lang po sa inyong mga Bibles. But the prayer goes na ang lahat ng makikinig ng kanyang message would believe, and also he would pray na lahat ng followers ni Jesus Christ would move together as one. And even describes po, just as you and I are one. Yun po yung panalangin ni Lord, na ganun ka-close yung relationship, talagang nagkakaisa ang church to move forward. So, kung ang pagkakaisa sa Panginoon ay mahalaga, bakit kaya po ang hirap pagdating sa church? Okay. Guys, prayer meeting, attend. Yay! Man, next time na lang po. Pasensya na po, pastor. We need volunteers sa ganitong gawain. Sino po ang pwede? And the white paper remains white. Ayan, dahil wala po nag-sign up. So, bakit po kaya ganun? Si Jesus na yung nalalangin na magkaisa ang church, but parang hirap. Actually po, design po yon na mahirap talaga ang pagkakaisa and ang unity. Christian unity is difficult but necessary. Why? Christian unity sanctifies us. Ephesians 4:22 to 24 says, iiwan po natin yung luma nating pagkatao at pag-uugali habang tayo po ay namumuhay ayon sa Panginoon.
Saan nyo po yan mapapractice? Sa bahay. Pwede naman sa mga kamag-anak. Pero saan nyo po kaya yun mapapractice? Kung talagang naiwan nyo na yung luma ninyong pagkatao. Saan yan lalabas? Pag may nakaalita na sa church, dyan po lalabas yung lumang pagkatao. Yan, doon po matetest na ang pagbabago ng buhay natin, doon po siya makikita. Na kada conflict with members, kada frustration, kada reklamo, kada hindi pagkaintindihan, lahat po yan ay ginagamit ng Panginoon para ikaw ay maging matibay sa buhay Kristiyano. Doon niyo po makikita kung nagbabago na ang buhay ninyo o hindi. Isa po yan sa church. Pag hindi po kayo involved sa church, delikado po. Kasi ano po yung habol ninyong pagbabago sa buhay? Career lang ba? O success? But yung ugali at personality, ayaw nyo atang si Lord ang mangialam. Di nyo po malalaman sa church. Why? You are commanded to love yung mga taong hindi ka ibig-ibig. At pwede po yan nasa church. Yung mga taong ayaw ninyo, yan. Yan yung mga kasama ko sa ministry. Ayoko yan. Ang bagal yan eh. Pabago-bago isip. Tapos siya, si Lord, siya yung pinapasama sa akin sa maglingkod sa Kanya. Doon po yung sanctification o yung refinement po ng ugali natin nangyayari. Refinement po, ibig sabihin, yung fake na gold, tinatanggal pa hanggat maging puro ka na. Hanggat maging puro ka na, yung ugali mo, kagayang-kagaya na ni Jesus Christ. Yun po, yung purpose kung bakit merong kinakailangan ang church unity. Christian unity displays the gospel. John 13:35 says, na for all this, your love with one another, ano po sabi? The world will know that you are my disciples based on how you love one another. Ayan. How you love one another sa mga weaknesses, sa mga strengths, sa mga success. Naiinggit ka pa ba pag nagkakaroon ng blessing ang iyong kapatiran? Pag praises and prayer request, pag praise, puro siya praises today at tagumpay, naiinggit ka pa ba? Or kapag may prayer request naman siya, yehey, problemado siya today. Sa tingin po, yun po ba yung pagmamahal na dinidescribe ng ating Panginoon po doon sa verse na yon? No, of course not po. And it displays the gospel. So, ayan. Our pursuit of unity is designed to give us many opportunities to die to our own sin and to bear with the sin of others. To die with our own sin at pasanin naman yung mga struggles ng iba. Ano yung pasanin? Bahagi po, ang pagtitiis, bahagi po talaga ng Christian life. Remember, ang Panginoon po nagtiis sa atin. So, ina-expect po ba natin na hindi tayo magtitiis din sa kapwa natin? Sa paglilingkod sa Panginoon? Tayo nabiyayaan din naman na nagtiis ang Panginoon sa atin. So, take this as an opportunity na makilala ninyo rin ang inyong sarili when you go to church, when you involve yourself sa church. Yun po, to die to our own sin and to bear with the sin of others. Instead of asking, bakit kinakailangan ko nga ba magtiis sa taong ito? Tanungin nyo rin, ano kaya yung ginagawa ni Lord sa taong ito? At ano kaya yung gusto ni Lord gawin ko sa pamagitan ng relationship na to? Yan. So you are asking God, parang, Lord, ano rin ba yung ginagawa niyo sa Kanya? Paano ko makakatulong? Siya ay mag-develop
umusad, gumanda ang character. Kasi sa kanya rin kayo hihingi ng advice o ng guidance with the community around you. Ang advice po ng world, ano ang advice ng world? Para maprotektahan ang iyong kapayapaan. Do not deal with toxic people. Ang problema po, lahat ata po ng tao may weakness eh. So, paano po kaya yun? Kung tutusin si Jesus Christ, kahit po na toxic tayong lahat, He dealt with us with wisdom and grace. Why not po do the same to others? Our peace was never, yung source ng ating peace was never the distance between toxic people and us. Our source of peace, kanino po galing? Sa Diyos. That's why, try to exercise. Ano kaya yung plano ni Lord sa buhay niya? Ba't siya ganyan ngayon? Tapos, Lord, ano po yung gagawin ko naman? Naiintindihan po? Yan. Doon napapractice yung ating pagiging Christ-like. Yung pagiging katulad nino ni Jesus Christ. Siya naman yung sinusundan natin. Tama po ba? Edi ganun si Jesus mag-isip. Kaya tayo bilang tao, gayon din paunti-unti. Yung mindset natin naiiba. Kaya nga, sa unang two verses sa Romans 12 do not offer your bodies as living sacrifice. Do not conform anywhere to the pattern of this world. Doon siya nababago. Doon siya unti-unti nakikita at na-exercise when you go to church and involve yourself sa church. Our unity, hindi po yung pagkakaisa natin, i-clarify ko lang, hindi niya gagawin ito, hindi ito yung gospel. Okay? But it demonstrates the transforming power of the gospel. Kapag nakikita po ito ng even the members and non-members, nakikita na nila, hindi lang nila napapakinggan yung salita ng Diyos. Nakikita na nila sa mga buhay ng members. Nagbabago nga talaga ang Diyos ng buhay. Yun yung kanyang pangako. At yun yung sanang ma-practice natin as a church. Para sa ganon, magiging mas effective tayo when we do the Great Commission. Okay? It is not surprise that we yearn for revival sa SCC. Amen? Sino pong nanalangin sa Lord? Lord, revive yung SCC. Other translation, Lord, maraming umattend na sa church. SCC. Perhaps, yung ating desire na yon ay si Lord may pinapagawa pa sa atin to humble ourselves and to love within the church. Yan. So, yun po perhaps yung titignan natin na in ourselves sa Panginoon in doing the Great Commission. So, application po, how to be united in our shape. Yan. So, celebrate the different gifts God has given to others. Rather than compare, appreciate how each one contributes. Magaling siya mag-encourage, wala ka nang magagawa doon. Yun yung spiritual gift niya eh. Pag ginaya mo pa, makikita mo pa na palpak. Wag na. Anong guidance ang hihingin mo? Lord, ano yung akin? And then, how can I perform the role? Yan. Magaling ka mag-admin, di dun ka. Gagamitin, watch how the Lord will flourish you, will grow yung spiritual gift. Heart, meron po tayo mga kanya-kanyang burden. Sa iba po, sports. Ayan. So, kapag may member po na gustong, of course, papayag ang SCC, yung mag-head ng
sports ministry. Amen. Sabi ni Pastor, yes, yes, go. Handle mo na yan sa biyaya ng Panginoon. So, ganun po. Encourage and support. Yan. Along the way po kasi, magiging struggle din po ito natin. Kapag nagkakabanggaan na rin tayo ng passion, ng mga interest sa church or ministries. Okay. Sa A, abilities. Ganun din, value the abilities na binigay ni Lord sa bawat isa. Yung strengths mo complements the weakness of others just as their strength complements yours. So in other words, pag gumawa tayo as a team, kanino po yung achievement? Sa team. As a team din. Pag failure, ay sa kanya po. Kasi hindi niya ginalingan dito, sinabi ko na nga eh. Tapos ganito pa rin ginawa niya. Sayang po. As a team, whether success or palpak, team po yan. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng complementing the strengths and weaknesses ng bawat isa. Yan. Personality, ito rin, diverse din po talaga ang personality. So, according to His wisdom and purpose, how we react very differently. Meron po mga personality na lagi on the go. Yan. Kailangan po natin sila. Sila yung mag-initiate eh. Pastor, dito tayo, mag-share na tayo. Yan. Kailangan din. At the same time, meron din mga tao, teka lang, pagplanuhan muna natin. Yan. Saan pwedeng magkabanggaan? Example lang naman po ito. Sasabihin nung on the go, ang tagal mo naman magplano, matatapos na tayo, wala na, nakaalis na yung ano. Tapos yung mga magaling naman magplano, teka, paano kung may plan B ka ba? Ayan. So, yung ganong outlook in life, meron po yung purpose. So, embrace the diversity na meron po ang personality. And actually, even po yung mga weaknesses ng personality. Meron pong iba talaga, mag-withdraw sila, ayaw nilang harapin yung conflict. Meron naman, hindi, sige, tara, onti na lang, magsuntukan tayo, kahit mananampalataya sa Panginoon. So, may ganun po talaga mga tao. And those personality, meron po yung lugar sa Panginoon. Kailangan ng church na mga matatapang, maghayo, makakapal ang muka. Yes! Sila yung mag-initiate eh. Biruin mo, magkakausap ka sa hindi mo kilala, may langit at impyerno, kailangan mo ng kapal ng muka, para ganun. Meron naman, mahinahon. Why? Pag-struggle at struggling yung tao, depressed or may pinagdaraanan, kailangan din naman ng lambing o ng kahinahunan ng kalooban. Personalities differ and matters po in the sight of God. Ayan. Experience. Lahat po tayo ay may kakaibang experience. So, naturally po, wag na rin po tayong magtaka na may madaling makakausap yung isa naman mayroon. So, ganun lang po talaga. It's because we have different experience in life. So, meron ang pag-uusapan, business, sports, artista. Kung hindi mo naman alam yan, siyempre, hindi ka ganun ka makaka-relate. So, embrace po kung ano yung mga na-experience mo sa buhay. Kasi gagamitin yan ng ating Panginoon. Okay? As a team. Okay? Next. Third is, lastly, tapos na tayo, maging humble. Number 2, ano po? Move as one sa church. And ang kailangan po sa ministry ay pangmatagalan po ang ministry. Amen? So, ang music ministry, kunyari today, okay, tapos na, wala nang music ministry. Simple lang pong music ministry. It's a long, hanggang may SCC, may music ministry. Ganun po siya katagal. So it's a long process. Lord willing, kung hanggang kailan aabutin ng SCC. And so it requires consistency and pangmatagalan. That's why
Paul says to us, in serving God with our shape, let us be faithful. We have different gifts according to the grace na binigay ni Lord sa atin. Dali lang po. Teka lang po. We have different gifts. In-enumerate po ni Paul yung mga iba't ibang gift na meron po dyan sa, teka, oh dear. Sa verses po na yan, if it's to encourage, encourage. If it's to give, lead, diligent. Hindi po yan, the full list. That's why I gave you po yung QR code. Later po, I encourage you, or within the week, do it po. And you will see just how many, ang dami pong spiritual gifts. Nung first time ko po na-take yan, nalula po ako. Ganun pala kadami. Akala ko po yan lang yung mga verses na yan. But no, marami po, as in. And really po, take the time to take the test. Be faithful. Number 2. Ito rin naghang. Ayan. Paul reminds us that the church that spiritual gifts, ay biyaya na binigay ng Panginoon. Hindi yan reward natin for spiritual maturity at hindi rin po natin yan bragging rights. They are all gifts from God na Kanyang ipinagkatiwala po sa atin. Para po sa ating sarili po ba? For the benefit of others. Ang puno po, never siyang magbe-benefit sa kanyang fruit. Napansin niyo po ba yon? Ang fruit po, iba talagang maikinabang, hindi yung puno mismo. Kailan maikinabang yung puno? Kapag kinain na yung fruit, at ano yung matitira? Yung butil. Para magtanim at dumami ulit yung puno. That's also a principle po that we can remember in our spiritual gifts. It was never meant for yourself. Kaya po baka hanggang ngayon, parang hindi mo nakikita yung sarili mo na lumalago sa Panginoon. Your gifts are never meant for yourself. It is meant, God meant it to serve others, for the benefit of others. Kailan ka magbe-benefit? In due time. Kapag meron ng butil, after nagamit yung iyong gift, and then natira yung butil, and then the plant, another tree will grow. Dun yung growth mo as a person. Okay? And in the story po of the parable of the talents, remember, the parable of the talents, ang sabi ng master doon, well done, good and faithful servant. Hindi niya po sinabi, well done, dahil ikaw ang may pinakamaraming ambag dito. Well done, dahil ikaw yung may pinakamaraming na yield na result. Eh di ang na-well done lang pala kung ganun, yung 5. Kasi 5 yung binigay eh. O naging 10. O siyempre, in terms of quantity, pag lumago yun, 10, di siya talaga yung pinakamarami. O kawawa naman yung 2 lang yung binigyan. Ang measurement ng ating Panginoon in terms of our spiritual gifts is not po the how many. It's how we are faithful. Kung gaano po tayo katapat sa paggamit po ng ating spiritual gifts. Okay. Application po sa last portion ng pagiging faithful. So, ito po, identify your spiritual gifts. So baka po kasi ang inyong question, ano kaya yun, Pastor? Ano yung mga spiritual gifts ko? Meron po akong binigay dyan na exam. And wag po kayong magmadali in answering. Find a meditative state or maging prayerful. Wag niyo pong madaliin. At the same time, wag niyo pong masyadong pag-isipan. So, answer, pag-pop sa inyong mind, hindi yung ideal self, ha? Yung ikaw today, yon.
Kaya yung iba sumasagot akala nila sila yon kasi nga perhaps kino-compare nila yung sarili niya sa iba. No, si Lord unique ang design sa iyo and He has gifts only for you and for the mission na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Okay? Serve with passion God has placed within you. Yet, let your love for Christ motivate your ministry. In terms of passion po, find the one thing na inyong hilig, na what drives you really, and see how you can serve the Lord there. Kasi po, when we actually say, maging mabait na estudyante, be a faithful worker, pati atheist, kayang gawin yan. Maging performative sa trabaho, kayang gawin yan. But, ano kaya yung magagawa ko for the Lord? Let your love for Christ motivate you. Abilities. Develop your abilities so that they can be more effective. So hone the skills that you have na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Develop it. Kung magaling ka sa marketing, develop it. Why? Magagamit mo yan in promoting the gospel. Yan. Tech, kung magaling ka sa multimedia, in the digital age, naku po, kailangan ng poster, poster, backdrop, mga, bare minimum na today. That is parang special gift, but today it's parang bare minimum. And so, we need people na magaling din sa multimedia. Photography, videography, many more and many more. No? Personality, according to the way God has designed you. Wag po kayong ma-frustrate kung kayo po ay, for example, taong malumanay na gusto nyong mag-ano ng authority. Meron pong purpose yan ang Panginoon sa inyong mga buhay kung bakit ganyan po kayo. Okay? Para naman sa mga matatapang, ayan, meron din po yung gamit. Hindi po yan parang kayo yung antagonist, porque matapang kayo yung antagonist. Hindi po. May gamit po yan sa Panginoon. Yan. Instead of imitating someone else. Yan. So, God can use your unique personality, yung ikaw na kayang-kaya kang gamitin ng Panginoon. Yung iyong pagkatao. And lastly, yan. Allow God to redeem both your joys and your hardships. Ito po, this will be a struggle po for, I believe, all of us. Dahil part po ng Christian life is paharapin kayo ni Lord sa mga bagay na ayaw nyo nang harapin noon. Ibig ko po sabihin, kung meron po kayo nakaalitan, magulang, kapatid, or ayaw nyong puntahan na lugar, sa school, may bad memories kayo sa place na yun, sa school na yun, and it shaped the way you are right now, part po yan ng proseso ng Panginoon. Gagamitin niya po yan in comfort, discipling, and strengthening others. So, in an example po, tignan po natin kung paano po ginamit ni Lord si Paul sa kanyang sariling shape. All throughout the Bible or the New Testament rather po, let's look at them based sa mga records na naiwan nila Luke and even himself, si Paul. Okay. Tingnan po natin. Spiritual gifts, ano kaya? Ang spiritual gifts ni Paul, according to his own letter, ay God granted him to be an apostle. Apostle meaning, siya po yung mag-i-introduce ng gospel sa mga lugar po talaga na walang Christ, walang Christianity. Teacher and evangelist. And church planter. Obvious po naman, di ba? Nagamit po ba ni Paul yung gifts? Yes. Letters. Ang dami pong letters ni Paul. Churches. Ayan. Heart. Ano yung passion ni Paul? Paul has a deep passion to proclaim Christ where sa lugar na hindi pa siya kilala.
Yan. I pray na inyong malaman kung ano yung passion ninyo. Sa kanya, ang linaw ng kanyang passion, i-proclaim si Christ sa mga lugar na hindi pa siya kilala. Ibig sabihin nun, dati, yun yung mga unreached people group. Yan, dun yung heart ni Paul. Hey, abilities. Si Lord din naman po nag-grant ang abilities sa kanya. Magaling po siyang makipag-usap. Magaling din po siya makipagtalastasan. Kumbaga po sa panahon ngayon, I would say na para po siyang Charlie Kirk, kung kilala niyo po siya. Ayan. He engaged in conversation with both Jew na mga hardcore Torah and Gentile, sa mga hindi pa kilala ang Panginoon. He also worked as a tent maker to support his ministry. Ayan. So sa mga ideas ni Paul, biruin mo, pupunta ka sa isang country na maraming Diyos, tapos sasabihin mo, iisa lang ang Diyos. Nagkatawang tao para mamatay para sa iyo. Sa lahat po ng kultura noon, hindi po sila papayag na ganun yung Diyos, mahina. So, in-engage ni Paul sila sa ganung bagay. Personality, ito po, nakakatawa. He was bold, decisive, and goal-oriented. Si Paul po yung on the go. Kaya po, no surprise na lagi siya yung nagmi-missionary. Kasi yun yung kanyang personality on the go. Ayan. And experience. Alam niyo po ba kung bakit inulit niya rin yung biyaya ng Panginoon? Siya rin po kasi naka-experience. Ano po yun? Sa una po, siya po actually nag-usig sa church. Pumatay po ng mga followers ni Christ sa una. Knowing na alam niya yung Old Testament, the law. But the Lord redeemed him and changed him, and now he is one of the missionaries na hanggang ngayon po pinag-aaralan namin even sa Bible school. Ganun po yung transformative power ng ating Panginoon. And so, sa kanya pong buhay, pakita ko lang po sa inyo yung kanyang journey. Sa kanya pong shape na ginamit siya ni Lord, saan siya nakapunta? In modern day Israel, in modern day Lebanon, Syria, and Turkey. Ayan, paikot-ikot po siya. Kung saang city po siya ilagay ng ating Panginoon. After 2 years nang siya ay bumalik, again, Israel, Lebanon, Syria, Turkey, ngayon umaabot na hanggang Greece. After 2 to 3 years, ulit na naman, mission trip ulit. Yan yung mga countries na napuntahan niya. And lastly, he was able to share the gospel sa Roman Empire, kung nasaan yung emperor. Why? Because he fully surrendered himself sa ating Panginoon. Kuya Ken, hindi naman ako si Paul, and wala rin akong pera pang travel. Grabe po yung kanyang ministry, yung success ng kanyang ministry. Paul's shape will be different from yours. I understand po na kapag when we discuss here in front mga Bible characters, isa sa mga application yung maging katulad kay ni David, ni Moses. Lord, di naman ako si David wala naman akong kariyan Di naman ako si Peter na ganun yung aking faith, ganun ka bold sa Panginoon. Yun po yung point actually. God, the question is, do I have the same shape as Paul? O kung ano yung sinong Bible character? The question you have to answer is, am I faithfully using the shape God has given me? Kinreate po kayo ng Panginoon in His own image. Meron po kayong gampanin. Maniwala po kayo o sa hindi. Ang Diyos po para sa inyo. At ang pagtugon niyo po
ang unang hakbang na inyong gagawin para maranas? Kasi hindi ko po alam. I don't know, malay nyo, iba sa inyo maging missionary. Iba sa inyo maging pastor. Iba sa inyo maging influencer doon sa sector ng trabaho ninyo. Hindi ko po alam. Pero po, ang tanong na iiwan ko po sa inyo, ginagamit niyo po ba yung shape ng may katapatan sa Panginoon? God is not looking for your comparison with someone else. Tigilan niyo na po yung pag-compare sa ibang tao, sa ibang Christians even. He is looking for your faithfulness with what He has entrusted you. Yun po. Even to us po as pastors, the Lord is looking on your faithfulness, not how you compare yourself with other pastors. Okay po, remember, summary ng ating, to serve God with your shape, we need to be humble, be united as a church, and be faithful. Again po, God has given each of you a unique place in the family of God and a unique role in His mission. No one is called to do everything and no one is called to do nothing. Meron po tayong gampanin sa kaharian po ng ating Panginoon. Remember, again po, let's read together, your God-given, shape strengthens God's family. Okay. God's work of saving people ay actually po patuloy hanggang ngayon. At ngayon din po, dumadami po yung challenges. And as we grow in our relationship with Christ, let us also grow in our commitment to serve Him. That means kaya po nagpaparound the clock prayer po si pastor and even devotion. Alam niyo po ba ang isa sa main reason nun? Para malaman po ninyo kung ano yung mission ninyo sa Panginoon. Yun po talaga yun. Aside from the self-development, be good, be honest, may greater reason po yan. It's for you to find out ano ba yung papel mo sa kaharian ng Diyos. Ano yung magiging mission mo? Bakit hanggang ngayon nakakarinig ka pa ng salita niya? Bakit ngayon parang umaattend ka pa rin ng church? Bakit ngayon nakapakinig ka pa ng gospel? Bakit ang mga parents mo Christian? It's because you have a part sa kanyang mission. And I pray, we all pray as pastors na malaman ninyo kung ano yung ipagagawa sa inyo ng Panginoon at gawin ninyo. Hindi namin kayo aasahan na lahat maging pastor. Yan. Sa anong sekta kayo nilagay ng Panginoon, yun kayo mag-flourish. So, since tayo po ay mga seasoned Christians, so gusto ko lang po kayo kamustahin. Kamusta kaya yung inyong paglilingkod sa Panginoon? Pinaglilingkuran niyo pa ba siya ng gifts ninyo, ng mga talento ninyo, ng experience ninyo, opportunities na pinagkakatiwala niya sa inyo? Or nagiging busy na kayo, distracted, or nanlulupaypay na ang inyong pananampalataya up to the point na parang lumalayo na kayo sa paglilingkod sa Panginoon? Ano yung nagpapahadlang sa'yo para paglingkuran siya ng buong buhay? Yun po yung shape actually. Yun yung buong buhay. Ano kaya yung nagpapahadlang sa'yo? Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Panginoon ng buong buhay na paglingkod sa Kanya? Iba naman, baka po sa tingin ninyo, baka naman Kuya Ken, wala akong ambag. Nagkakamali po kayo. Meron at meron po kayong ambag. Yan. Ayan. At kung nahihirapan po kayo, Jesus Christ is our perfect example of unity. Ayan. At alalahanin niyo lang po si Jesus Christ because He is the perfect example na siya ay naging humble, siya ay sumunod sa Ama, and naging faithful po siya sa ministry niya here on earth. And so this week, ito po yung mga
application po na pwede ninyong gamitin in service of gifts. Okay, teka. Ayan, number 1, discover your gifts. Onti na lang po, promise. Discover the spiritual gifts God has given you. Sana po hindi po kayo manatiling ignorante. At huwag niyo po itong pabayaan na meron po kayong gifts. Meron po talaga. At magagamit niyo po yan sa Panginoon. Identify the burdens or passions that God placed in your heart. And gamitin yung inyong abilities and yung inyong personality. Pag-aralan niyo rin ang sarili ninyo. Take the time. And lastly, reflect on how God can use your life experiences. Please, just pick one application po. Huwag niyo po itong i-rush. Ito po yung bagay na huwag ninyong ikakram. Maraming bagay na kinakram tayong lahat, yes. Huwag po ito. Take the time really to sit with God and ask God, Lord, ano ba ang purpose ko dito sa mundo? So, remember that God is the one who shapes you. Whether you are faithful or not, He is the person who shapes you. Yeah. So maraming salamat po and hopefully po may natutunan po kayo. Again, nandun po sa mga notes ninyo yung QR code. So just take the test yan. So, yeah. Praise the Lord po. And let me pray for all of you po and then I'll turn to Pastor F. Let's pray. Heavenly Father, maraming pong salamat because you have created us uniquely. At intentional po kayo na kayo naglalang sa amin. Hindi po aksidente ang inyong paggawa po sa amin. At gayon din, Panginoon, lahat ng meron kami, talento man, or kaloob ninyo, or lahat ng na-experience namin sa inyo, Panginoon, it's all because of your grace, Panginoon. It's all because na meron po kayong plano para po sa aming mga buhay. I pray na sa aking mga kapatid po ngayong umagang ito, na malaman nila, Panginoon, ang misyon na inyo ipinagagawa sa kanila, na ma-instill sa kanila, Panginoon, ang Great Commission to make disciples, to share your word sa kanilang mga classmates, sa kanilang workmates, Panginoon, sa lahat ng tao pinapalibutan nila. And Lord, I pray na patuloy rin po sila, matutunan namin lahat na maglingkod sa inyo ng mayroong pagkakaisa as one. Matutunan po namin na magmahalan sa isa't isa with the uniqueness na inyo pinagkaloob po sa aming lahat. And marami pong salamat, Panginoon. I pray na ito ay mamunga ayon sa ang inyong salita ay mamunga sa kanilang mga buhay, ayon po sa inyong panahon, paraan, Panginoon, at pagkakataon. Maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, thank you po so much, SCC. Praise be to God. Thank you so much, Pastor Ken. Talaga namang napaka-importante ng ating natutunan ngayon. If I would just connect it with our message last week that God has prepared beforehand, before the creation of the world, He has put upon us these spiritual gifts, no? So, kumbaga, it's there. Kailangan lang nating i-discover. Pag hindi natin diniscover, sayang yung planuhan ng Diyos, yung nilagay ng Diyos sa'yo, hindi mo diniscover, hindi mo ginamit. So, I hope and pray that we will all discover it. So, for our closing, we have some announcements. Starting this August, our midweek prayer meeting will become a ministry-led midweek prayer meeting. Anong ibig sabihin po nito? Kasi we have 4 ministries: share ministry, connect ministry, grow ministry, and ano yung last? Serve ministry. So, may mga, admin, no? So, bawat Wednesday po, meron ng mag-i-sponsor. Sila yung magbibigay ng devotion. Kung part ka ng ministry na to, ay kasali ka dito. Merong magli-lead ng prayer for the nation. Okay? Merong magpapakanta. So lahat tayo, no? Kung tayo kasama sa mga ministry, ay involved tayo sa prayer meeting. So ito yung binahagi sa atin ni Pastor Ken na members of the body, we are all
have a part, no, in carrying out the ministry of the Lord. All right? So, mamaya, sa ating pong pagtatapos, meron po tayong elder na tatayo dito. No? Hindi po para mag-model. Kung hindi, para po, kung meron kayong panalangin na gusto nyong ipag-pray, kung meron kayong karamdaman, ay pwede po kayong lumapit sa kanya at ipagpe-pray po kayo ng elder na ito. Okay? Or elders, or deacons, no? So, gagawin po natin ito every Sunday na merong available na mananalangin. And, kanina pong umaga, bago tayo mag-start dito, ay naggrupo-grupo po, nag-pray din, no? Before the service starts. So, yun din po ang gagawin po natin the next week, no? And every Sunday. All right? So, everyone, let's all stand. I would like to call on sa aking closing prayer. Tawagin ko na rin si Kuya Sunny. Kuya Sunny, kasi paalis na siya this Wednesday. No? So ipag-pray na rin natin si Kuya Sunny. Siya po ay maglalayag at matagal din nating di makakasama. So pag-pray po natin ang kanyang safety. No? So let's pray. Heavenly Father, we would like to lift up to you our brother, Kuya Sunny and Sale, who will be going back to his work as a seaman and going from one place to another, traveling the ocean, O Lord. And we know that there are lots of dangers, but we know that your hand will be upon him, O God, that you will protect him. And we ask, Lord, that your angels will encamp around him and upon the ship where he is working, O God, and that you will take care of him. You will give him good health, and also we pray that you will take care of his family while he is away, O God. Bless him, Lord, and I pray that he will continue to be in touch with us and listen to the messages through online, and also have his personal devotion and prayer every morning, Lord, and joining us in our round-the-clock prayer. And Lord, we thank you for what we have learned today about our shape. Thank you, Lord, for all the spiritual gifts that you have given your church, and we pray that we'll be able to discover them and use them for your glory and for your honor, O God. And may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Amen, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilibot inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen, church. Have a blessed Sunday.